Hindi po ba natin na itanong sa ating mga sarili kung ano ang purpose, bakit tayo pinahiram ng Diyos ng buhay? Ano ba talaga ang dahilan bakit patuloy tayong humihinga at patuloy niyang pinagkakatiwalaan? Lahat ng bagay may dahilan ng Diyos. At naniniwala ako, tayo ay isa sa mga dahilan, tayo ang isa sa mga ginawa ng Diyos, nilikha niya, at alam kong may purpose siya. At dapat lahat ng tao na pinahiram ng Diyos ng buhay, dapat alam natin ang dahilan at ang purpose ng Diyos, bakit ito patuloy na pinagkakatiwala sa atin. Dahil pag alam natin yung purpose ng Diyos at na ito'y patuloy nating nagagawa sa ating buhay, naniniwala ako, marami at patuloy pa tayong pagkakatiwalaan ng Diyos. Sa gabing ito, minsan pa, sama-sama po tayong ideklara, i-meditate at pag-aralan ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako niya, dahil naniniwala po ako ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kailangan natin ito araw-araw. So magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng walang sawang nanonood at sumusubaybay at sumusuporta sa ministring ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Bakit pinagkatiwala? Dahil ito'y ministry ni Lord, pinagkatiwala lang sa akin, pinagkatiwala din sa inyo. Kasi kahit nandito ako, kung wala kayo dyan, wala pong kabuluhan. At kahit nandiyan kayo at ako na gustong gamitin ni Lord, ako yung pinili ni Lord, pero hindi ibig sabihin, mas magaling ako sa iba. Hindi ibig sabihin, pag ikaw ang pinili ng Diyos, mas higit ka. Hindi po. Ang Diyos ang pumipili kung sino ang gusto niyang gamitin at ang Diyos ang nagdi-decide. So, inalaw ni Lord na ako ang gamitin sa inyo sa bawat gabi, pero kailangan ko po kayo, kailangan nyo rin po ako. So, kailangan po natin ang bawat isa at lalong higit, kailangan natin ang Diyos na sumasama po sa atin. Dahil walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin kung ang Diyos ay hindi sumasama sa atin. Ang tagumpay ng lahat ng bagay at katiyakan ng tagumpay kapag ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng ating ginagawa sa ating buhay. Magandang gabi po. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng 1 John chapter 2 verse 17. Sabi po doon, anyone who does what pleases God will live forever. Yung pinakatot lang po to ng verse. Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So kay Lord pala may forever. So ibig sabihin nun, kapag ginagawa natin yung nakalulugod sa Diyos, tayo daw ay mabubuhay magpakailanman. Tayong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Minsan pa, nagpapakababa po kami sa iyong harapan. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Minsan pa, humihingi kami ng karunungan na galing sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos patuloy na nagbibigay nito sa bawat humihingi. Ang iyong lingkod, bigyan mo ng karunungan sa pangangaral na iyong mga salitang lalabas sa labi ko, pahiran mo ng iyong kapangyarihan. At ganun din po ang bawat nakikinig, nanonood sa kanilang mga tahanan, bigyan mo rin po ng karunungan upang maunawaan ang mga salita mo ng ayon sa iyong kalooban. Yung tunay na kahulugan nito sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Samahan niyo po kami, Panginoon, minsan pa sa gabing ito. Ang gawain ito ay para sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang mataas at patuloy, Panginoon, na busugin mo kami, Panginoon, sa gabing ito na yung mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At medyo hirap po ako magsalita kasi hindi na po masakit yung ipin ko pero medyo parang namamaga po. Pero thank you kay Lord. At baka one of these days ay may mapabunot na po. Pero tuloy pa rin ang gawain ng Panginoon, walang pwedeng humadlang. Kaya nga po kanina nagme-meditate po ako yung mundo. Kasi tayo lahat ay nabubuhay sa mundo. Sabi nga isang beses lang tayong dadaan sa mundong ito. Hindi pwedeng 2, 3. Hindi daw tayo tulad ng pusa na sinasabi nila, yung pusa daw siya mambuhay. Kung totoo nga po yun. Pero tayo po, isa lang. Isa lang yung buhay na pinahiram ng Diyos sa atin sa mundong ito. At ano yung purpose ng Diyos? Bakit tayo pinahiram ng buhay? Dapat alam din po natin yung dahilan bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. So basahin po natin ang pinaka-verse po ng 1 John chapter 2 verse 17. Ang sabi doon, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So sabi ng Bible, mapaparam daw o mawawala ang sanlibutan, yung mundo na ating ginagalawan. So lahat pala yan, talagang mawawala. Bible lang nagsabi. At ang lahat ng kinahuhumalingan nito, lahat ng desire, lahat ng ginugusto ng tao,
Kung ikaw ay gusto mo ay traveling, kung ang gusto mo ay sports, kung ang gusto mo ay music, kung gusto mo ay food, kumain, kung ang gusto mo lahat daw ng kinahuhumalingan natin, mawawala daw. Maski ang sanlibutan, mawawala daw. At sino lang daw yung mabubuhay? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So paalala po yan sa atin ng Diyos sa gabing ito. Dahil yan ang pangako ng Diyos. Gusto niya makasama tayo sa eternal life. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Na after ng buhay natin sa mundo, dun pa lang nagsisimula yung buhay natin magpakailanman. Kaya nga yung mga Kristiyanong naniniwala sa Diyos, hindi po na natatapos ang buhay sa mundong ito. Ang buhay natin sa mundong ito is training ground. At pag tayo namatay, natapos ang buhay natin sa mundong ito, doon ang pasimula ng panibagong buhay. Yun yung buhay natin magpakailanman. Kaya, tinuturuan tayo ng Panginoon. Ang binanggit sa verse 7, the world and its desire passed away. Sabi sa verse 17, but the man who does the will of God lives forever. So the world and its desire passed away. But the man who does the will of God lives forever. Yung word na tinutukoy dito, hindi po yung mundo na mismong nilikha ng Diyos, na yung ating ayaw ng Diyos na tayo ay mahumaling o mahalin natin ang mundong ito. Hindi po yon yung mundo na creation niya. Bagay, ang mundo ngayon ay parang pasiraan ng araw, kumbaga parang hindi na masyadong naingatan ng tao. Pero tinutukoy na word dito, yung but not the world of people. Yung mundo na sinisira unti-unti ng tao, but not the world of people. Hindi yung mundo ng mga taong kinakakasalamuhan natin. Kasi sabi niya rin sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. O, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, ibig sabihin, ang Diyos, minahal din niya ang mundo. Pero hindi ito yung tinutukoy na mundo na tinitirahan natin. Kasi mapaparam nga ito eh. Mawawala, magugunaw, sisirain ang mundong ito. Ang tinutukoy ng mundo dito na ang gusto ng Diyos na mahalin natin, yung mga world of people, yung mga taong nakakasalamuhan natin, yung mga taong nakakasama natin. Amen? So ang Diyos, gayon na lang ang pag-ibig niya sa sanlibutan, tayo yung tinutukoy doon. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Tuloy natin. For everything, sabi sa verse 16, bakit kaya na ayaw ng Diyos na tayo ay mahumaling o tayo ay masyadong magmahal sa mundong ito? Sabi sa verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. So inisa-isa niya, hindi yung mga taong nakakasalamuha mo, kundi ano daw po, for everything in the world, the craving of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has, and thus comes not from the Father, but from the world. So, hindi daw po yung mga taong nakakasalamuhan sa mundong ito. Ang ayaw ng Diyos na ilagay mo, ang puso mo, ay dun sa mga craving of the sinful man. Yung mga desire o ginagawa ng taong walang pagkakilala sa Diyos. Yung mga taong walang takot sa Diyos. Yung ginagawa ng mga taong walang relasyon sa Diyos. Yun daw yung ayaw nating i-desire din natin yung ginagawa nila. Pangalawa, the lust of his eyes. Yun daw, yung takaw o yung lust, yung pagnanasa ng mga mata ng mga tao sa mundong ito. Iba kasi po ang pagnanasa ng ating paningin. At ngayon din po, at saka daw po yung mga boasting, yung mga nagmamalaki kung ano meron sila at kung ano yung kaya nilang gawin. Yun daw ang ayaw ng Diyos na mahalin natin o gayahin natin o mahumaling tayo sa mga ganong bagay o sa mga taong ganoon. Bakit po? Kasi sabi do, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Bakit? Kasi sabi nga ng Bible, hindi yan galing sa Diyos. Pag ang mga bagay na ginagawa ka ba, kaya sabi niya, ang mabubuhay magpakailanman, yung mga taong, di ba, does what pleases God. Yung nakakapagbigay ng glory kay Lord. Kaya sabi ni Lord, wag mong mahalin ang mundong ito, iiwanan mo yan eh. Huwag mong mahalin ang mundo. Nasa mundo tayo, pero hindi tayo taga-mundo. Kapatid, foreigner po tayo dito sa mundo. Ang alam nating foreigner,
o taga-ibang bansa o taga-ibang bayan, yung pag ang Pilipino pumunta sa Amerika, foreigner siya doon. Pag ang Amerikano pumunta sa Pilipinas, foreigner siya dito. Totoo po yun. Bakit? Kasi hindi siya Pilipino, Amerikano siya. Taga-ibang bansa siya, taga-ibang bayan siya. Nakikitira lang siya dito sa Pilipinas, kaya siya ay dayuhan. Pero alam niyo ba, sino din ang sabi ng Bible, dayuhan lang tayo sa mundong ito. Hindi ka totoong taga-daigdig, taga-mundo, taga-langit tayo. Kaya pag sinabing dayuhan, huwag mo masyadong mahalin ang mundo. Hindi ka taga rito. Kaya nga minsan sinasabi, bakit ba't nasa mundo ito? Ayaw ni Lord maging komportable ka sa mundo. Kasi pag komportable ka sa mundo, baka mahalin mo ang lahat ng bagay sa mundong ito. Makalimutan mo ang Diyos. Makalimutan mo makapagbigay ng glory kay Lord. Eh hindi tayo taga rito. Dayuhan lang tayo. Kaya nga dalawang citizen natin Filipino citizen at heavenly citizen. Makalangit. At tayo'y Pilipino. May isa pa, kapag senior citizen ka na, pag 60 years old ka na. So yun po, dayuhan tayo. Kaya pala sabi ng Panginoon, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kasi hindi madaling sumunod sa kalooban ng Diyos habang nasa mundo ka. Talaga namang may struggle. Talaga naman, lahat ng bagay na nasa mundo ito, yung inaalok ng mundo, yung nakikita natin sa mundo, yung mga bagay na sa mundong ito. Kaya nga po sabi po ng Bible, sabi dun sa James chapter 4 verse 4, hindi, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Ang tinutukoy dito ng Panginoon is spiritual adultery, unfaithfulness. Bakit? Gusto ng Diyos, those who are spiritually unfaithful will love the world rather than God. Yun daw ito yung mga taong nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Ito daw yung mga taong unfaithful spiritually. Bakit? Dahil mas mahal nila ang mundo kesa sa Diyos. Dapat mas kahit nasa mundo tayo, mas mahal natin yung Diyos na lumikha ng mundo. Kahit nasa mundo tayo, mas mahal natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran, yung Diyos na tumawag sa atin, yung Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. So, paalala po yan sa atin ng Panginoon. Kasi lalo na ngayon, malapit na dumating ang Lord. Kaya alam niyo po ba, pag nagme-meditate ako ng pandemic, sa isang iglap, kasi ang tao maraming dahilan Ang tao maraming dahilan bakit walang time manalangin, walang time umattend ng gawain, walang time magsimba, walang time na patungkol sa Diyos. Bakit? Kasi nga masyado na ang taong kumbaga parang kumbaga parang ang tawag dito, nasa dulo ng dila ko, yung parang, na yung isip natin, parang masyado na yung isip natin, punong-puno na ng kabalisahan o na lahat ng bagay sa mundo. Paggising pa lang sa umaga, busy na, nagmamadali, pumasok sa trabaho, nagmamadali para ayusin ang mga gagamitin, nagmamadali para maglaba, nagmamadali para gumawa sa nakakalimutan na yung reason ba't siya nabubuhay. Ang dahilan bakit tayo nabubuhay dahil sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos, nandito ka sa mundo, nilagay tayo sa mundo, pero wag nating mahalin ang mundo ng higit sa Kanya. Hindi naman niya inaalis na mag-enjoy ka. Hindi killjoy ang Diyos. Hindi niya inaalis mag-celebrate ka ng birthday mo. Hindi niya inaalis mag-tour ka. Pumunta ka sa iba't ibang lugar. Hindi niya inaalis na ikaw'y bumili ng mga gusto mong gamit, ng damit, magpaganda ng bahay, bumili ng kotse. Hindi inaalis ng Diyos yan. I-enjoy mo. Sabi nga ni Lord, ang kaaway pumunta rito, pumatay, magwasak at pumuksa. Pero ako pumunta rito para bigyan kayo ng buhay. Buhay na sagana at kaaya-aya. Gusto rin ni Lord masaya ang mga anak niya. Gusto rin ni Lord tayo ay binibless. Gusto ni Lord pinagpapala tayo. Binibigyan tayo ng favor. Nakikita ng mundo na inaabot yung pangangailangan natin. Nakikita ng mundo na may favor tayo. Nakikita ng mundo, ayaw din naman ng Diyos na mukha tayong kawawa. Pero ang sinasabi ng Diyos dito, mamahalin mo ng higit ang mga bagay sa mundong ito kaysa sa Diyos. Hindi niya inaalis na meron kang bagong sasakyan. Pero baka dahil sa bago mong sasakyan, kapupunas mo niyan, kalilinis mo niyan, kaiingat mo dyan, hindi mo na nagawang manalangin, hindi mo na magawa. Kapupunta mo sa ibang lugar dahil meron kang bagong sasakyan, kung saan ka nakakarating, yung simbahang malapit lang, hindi mo na mapuntahan. Hindi po inaalis ng Diyos
Hindi inaalis ng Diyos na kumain ka ng kumain ng gusto mo, kumain ka sa labas, kumain kayo, mag-celebrate kayo, kumain kayo ng mga eat all you can. Hindi po inaalis ng Diyos yan. Pero baka naman dahil sa pagkain ng mga ganyan, hindi mo na pag merong fasting sa church, hindi mo na magawang mag-ayuno para sa Panginoon. Binabalance ng Diyos yung buhay natin. Hindi killjoy ang Diyos. Pero nire-remind tayo, wag nating mahalin ng higit sa Diyos ang mga bagay sa mundong ito. Hindi inaalis ni Lord magplano ka. Hindi inaalis ni Diyos magpagawa ka ng bahay. Sige, palakihan mo kung may pagpapala. Pero huwag kang ma-stress dahil dyan. Hindi inaalis ni Lord na ikaw ay magbumili ng mga gamit. Palitan mo lahat ng gamit mo sa bahay. Kung pwede at meron, okay, go, blessing yan. Pero huwag kang ma-stress dyan. Huwag kang magpakapagod. Lahat binubuhos mo sa pagtatrabaho. Wala ka ng panahon magsimba. Wala ka ng panahon manalangin. Wala ka ng panahon para magpasalamat kay Lord. Dahil yung isip mo, kailangan lumaki sweldo ko. Kailangan mag-overtime. Kailangan kasi papalitan ko yung bahay namin. Kasi bibili ako ng ganito. Nagagets niyo ibig ko sabihin? Hindi inaalis ng Diyos. Pero ang gusto ng Diyos, i-balance natin yung buhay natin. Bakit gusto ng Diyos? Sabi niya, lahat, di ba? Gusto ng Diyos, gamitin natin lahat ng bagay, mag-glorify ang Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, gamitin mo ang kayamanan ng mundong ito para mag-glorify ang Diyos sa buhay mo. Gamitin mo yung mga kayamanan ng mundong ito, lahat ng binibigay ng Diyos at pinagkakatiwala ng Diyos sa'yo para makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Gamitin mo para makapag-ministry ka. Gamitin mo yan para makaglorify ka kay Lord. Makatulong ka sa iba. Hindi inaalis ni Lord. Kasi mahirap tumulong pag wala rin tayong pagpapala. Gusto ng Lord tumutulong din tayo. Sabi nga ni Lord, kalingain nyo ang mga ulila, ang mga balo. Yan ang tunay na relihiyon, sabi ng Biblia. Paano tayo kakalinga? Paano tayo magpapala? Sabi ng Biblia, pagpalain nyo ang mga taong karapat-dapat pagpalain. Bigyan ng gantimpala, mga taong dapat gantimpalaan. Pero paano tayo magpapala? Paano tayo magbibigay ng gantimpala kung tayo wala din? So gusto rin ni Lord, binibless tayo para maging blessing tayo sa iba. Pero ang gusto ng Diyos, lahat ng nasa iyo, huwag mong mamahalin ng higit sa Diyos na nagpahiram ng buhay sa iyo. I-balance mo ang buhay mo. Hindi masamang magtrabaho, pero kapag nawawalan ka na ng panahon sa Diyos, kapatid, mag-isip ka. Ang mundo, iiwan mo. Ang trabaho, iiwan mo. Ang kayamanan, iiwan mo. Lahat ng material na bagay, iiwan mo. Hindi dito ang mundo mo. Ang mundo mo sa langit. Hindi masama yan, pero i-balance po natin ang buhay natin. Amen. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Sabi niya sa 1 Timothy chapter 6, verse 7 to 19, sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. O tingnan mo, yung kayamanan hindi mananatili. Huwag kang magmamalaki kung ikaw'y pinayayaman ng Diyos. Sabi niya, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. So, binibigyan tayo ng Diyos kasi gusto ni Lord maging masaya din tayo. Gusto ni Lord, ikaw din ay maging grateful. Ikaw din ay mabless. Ang kayamanan ng mundong ito sa Diyos galing. Wala daw tayong tinanggap na hindi galing sa Diyos. Pero sabi niya sa verse 18, turuan mo silang gumawa ng mabuti. Di ba? Magpakayaman sa mabubuting gawa. So kung mayaman ka na sa mundong ito, thank you. Thank you, blessing yan. Hindi yan masama. Pero kahit mayaman ka sa material na bagay, mayaman ka pala sa mundong ito, magpakayaman ka rin sa mabuting gawa. Magpakayaman ka rin daw, sabi dun maging matulungin, maging bukas ang palad, at matulungin sa kapwa. Gumawa ng mabuti. Verse 19, sa ganitong paraan, sila'y makapag-iimpok para sa hinarap at magkakamit ng tunay na buhay. Bakit gusto ng Diyos? Hindi yan masama. Ulitin ko, hindi masama ang blessing. Hindi masama na magtrabaho. Hindi po yan masama. Pero sabi ni Lord, gamitin mo yung mga pagpapalang tinatanggap mo. Gamitin mo yung trabaho mo. Gamitin mo yung sasakyan mo. Gamitin mo yung bahay mo. Gamitin mo yung kakayanan mo. Lahat ng meron ka na pinagkatiwala ng Diyos para masabing blessed ka. Gamitin mo para makamtan mo ang tunay na buhay. Makapag-impo ka ng kayamanan sa tunay na buhay. Ito pala ang katotohanan, kapatid. Yung buhay pala natin sa mundong ito, hindi tunay na buhay. Kasi sabi ng Diyos, para makapag-impo ka ng kayamanan dun sa tunay na buhay. So ang tunay na buhay natin sa langit, training ground lang po natin ang lupa.
Kaya lahat ng bagay na pagkatiwala ng Diyos sa'yo dito sa lupa, gamitin mo to glorify God. Sabi no, gamitin mo to please God. Sabi niya, anyone who does what pleases God will live forever. Para hindi sayang. Maging wise tayo. Kung pinagpapala ka ng Diyos ng mga bagay sa mundo ito, gamitin mo yan. Sabi ko nga kung may magbe-birthday ka, ngayon bawal pa ang gatherings. Pero dati pinrich ko, kung magbe-birthday ka, huwag mong imbitahin yung mga nakikikain lang. Imbitahin mo yung mga unbeliever mong kamag-anak. Imbitahin mo yung mga kaibigan mo. Imbitahin mo yung mga kaibigan mo hindi pa nakakilala kay Lord. Mag-imbita ka ng pastor. Mangaral doon ng salita ng Diyos. Ginagamit mo ang paghahanda, ang gastos na ginagawa mo na kapag dadala ka ng kaluluwa sa harapan ng Diyos. Diba, maging wise tayo, yung kayamanan ng mundong iiwan natin, yung kayamanan ng mundong hindi mananatili, yung kayamanan ng mundong hindi mo madadala, hindi masama yan, pero gamitin mo para mag-glorify ang Diyos o makapagdala ng kaluluwa, makapag-minister ka, makapag-impo ka ng kayamanan sa kalangitan. Amen? Ano ba meron tayo? Use the wealth of this world for the glory of God. Be wise to use worldly wealth. Maging wise tayo. Kasi hindi mo naman madadala yan. Gamitin mo na para kay Lord. Hindi mo naman, mag-impo ka ng kayamanan sa langit habang binibigyan ka ni Lord ng kayamanan sa lupa. O, using your cellphone. Aba, hindi masama ang cellphone, nasa paggamit po niyan. Kaya nga, dito po tayo magtataka. Kung maghapon ka nagse-cellphone, maghapon ka naglalaro, maghapon ka nagpe-Facebook, nag-i-Instagram, maghapon ka nag-YouTube. Tapos, wala kang panahon para makinig ng salita ng Diyos. Yan yung questionable. Yung cellphone mo, nagagamit mo na matagal, 12 hours, 6 hours, ilang oras, nag-game ka, nag-i-Instagram, nagpo-post ka ng mga picture, nag-aano ka, sa 30 minutes, 30 minutes, hindi magamit ang cellphone mo para makapakinig ng salita ng Diyos. Yan ang hindi gusto ng Panginoon. Gamitin mo yan, kahit pa anong high-tech ng cellphone mo, hindi yan masama. Kung gusto mo mas high-tech pa, kung kaya naman, go! Hindi masama yan. Pero, huwag mong kakalimutan na dapat yung cellphone na yan, kung nagagamit mo sa personal mo, dapat nagagamit din yan para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung nagpo-post tayo ng mga bagay na para sa sarili natin, sa mundong ito, mga bagay na ginagawa natin, gamitin mo rin yung FB wall mo para mag-glorify ang Diyos. Mag-post ka ng mga Word of God, mag-post ka ng mga video, mag-post ka ng mga bagay na makaka-glorify kay Lord. Kung nakakapag-post ka ng para sa personal mo, gamitin mo din yan para makapag-post na makaka-glorify kay Lord. Hindi masama. Diba, hindi naman natin binabawalan Pero gusto ng Diyos maging bahagi si Lord lagi sa lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito. Ano pa? Yung load natin, yung time, yung oras mo, yung lahat ng bagay na meron ka, gamitin mo para ang Diyos mag-glorify sa buhay mo. At ang sabi pa po dito, mag-impok tayo ng kayamanan para makapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Tingnan po natin sa Lucas chapter 12, ang isang parables na binigay ni Jesus para maging paalala po sa atin. Ang sabi din sa Luke chapter 12, verse 13 hanggang 21. Sinabi kay Jesus na isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po niyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. O dahil marami na siyang ari-arian, maraming ani, hindi na niya alam kung anong gagawin. At sabi doon, magsasaya na lang daw siya, iinom na. Bakit? Sa dami ng kayamanan niya, kahit hindi na siya magtrabaho, ay kaya siyang suplayan. Anong sinagot ni Lord? Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sabi niya, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Diyos. Diba? Hindi naman inaalis ni Lord magpagpalain ka.
Pero sabi nga, magkaroon ka ng pagkakataon na gamitin mo yung kayamanang binibigay ng Diyos sa'yo. Paano? Na makapag-glorify kay Lord. Pinagpapala tayo para maging pagpapala sa iba. Pinagpapala tayo para tayo ay makagawa ng mabuti, makapag-impok ng kayamanan sa langit. Gamitin natin talento mo. O ako, ang talento ko, kumanta kay Lord. Joke lang po. Ang talento ko, ako gusto ko umawit kay Lord eh. Kaya lang hindi yun ang binigay ni Lord na talento sa akin. Ang talentong binigay ni Lord sa akin, yung kadaldalan ko. Kasi nung high school pa lang talaga ako, madaldal na po talaga ako. Makwento po ko. Ako laging bangka sa barkada namin. Kasi nga, malungkot ang buhay ko nung dalaga ko. Ayokong umuwi sa bahay namin. Bakit? Kasi nga, alam ko, problema naman ang dadatnan ko. Kaya pag nasa barkada ko, joker ako. Gusto ko masaya. Ayoko ng malungkot. Ayoko ng tahimik. Kaya nagre-research ako ng mga jokes. Para pagdating ko doon, may ibabangka ako, tawa. Kaya gustong-gusto nila akong kasama. Kaya pag wala ako, hinahanap nila ako. So yun po, yung kadaldalan ko, ginamit ni Lord. Eto. Kaya po ako ngayon, ito po, ginagamit ng Diyos. So lahat ng meron ka, gamitin mo. Sabi niya dun sa hangad, kung babawiin niyang buhay mo sa gabing ito, kanino mo iiwanan ang kayamanan mo? Kaya kapatid, dinuturuan tayo ni Lord maging matalino. Lahat ng meron ka, gamitin mo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gamitin mo para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Gamitin mo para makapagdala ng kaluluwa. Gamitin mo para ikaw ay ang Diyos ay mag-glorify sa buhay mo. Lahat ng meron ka, talento, hindi lang yan material na bagay, hindi lang yan pinansyal, hindi lang yan pera, gamitin mo para sabi lahat ng kayamanan sa mundong ito, pag ginagamit mo, anyone who does what pleases God will live forever. Para pagdating mo sa langit, may kayamanan ka dun. Bakit lahat ng ginagawa natin sa tao, ang Diyos, sa Diyos natin ginagawa. Sabi ng Biblia, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa kalangitan. Amen. So sa gabing ito, lahat ng bagay, sabi po doon kaya nga pinag-pray tayo ng Panginoon eh. Bakit? Sa John 17, dito po ako magtatapos, pinag-pray niya tayo. Dahil alam niya na tayo sa mundong ito, sabi niya, Verse 17, pinag-pray tayo ng Panginoong Jesus. Anong prayer niya sa atin? Sabi niya, 17 verse 15, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan. Yun ang prayer ni Jesus. Kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kung hindi makasanlibutan. Di ba? My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They do not belong to this world anymore than I do. Hindi tayo taga-mundo, kapatid. Kaya inaalaw ni Lord, minsan uncomfortable tayo sa mundo. Bakit minsan ang buhay natin hindi perfect sa mundong ito? Kasi ayaw ni Lord na ikaw mag-enjoy sa mundo. Kasi pag nag-e-enjoy ka sa mundo, baka makalimutan mo ang Diyos. Dahil pag nag-e-enjoy ka sa mundo, wala ka ng panahon sa Diyos. Pag kinuha ka ni Lord, paano na? Kaya gusto ng Diyos, hindi pinapaalalahan tayo sa gabing ito. Anumang bagay na makalulugod sa Diyos, yun ang gawin natin. Use this world, wealth of this world, anything in this world, para makapag-impok ka ng kayamanan sa kalangitan at gamitin mo yung mga kayamanan yan at mga pinagpala ng Diyos sa'yo para makapaglingkod ka kay Lord ng mas mabuti. Diba? Kaya sa gabing ito, mananalangin tayo na ang kalooban ng Diyos na maganap sa buhay natin, na yung kung anong kalugod-lugod sa Diyos, yun po ang ating ipanalangin. Diba? So maging wise po tayo, lahat ng meron tayo, gamitin natin. Diba? Gamitin natin. Yung cellphone, gamitin mo yan. Yung media, yung FB mo, gamitin mo. Para makapagdala ng kaluluwa kay Lord, mag-glorify ang Diyos. Gamitin mo. Yung sasakyan mo, gamitin mo. Kung may gustong dumalo, may gustong at may gustong iba ipanalangin, mag-imbita ka ng pastor para maipanalangin yung taong nangangailangan. Gamitin mo yung sasakyan mo para kay Lord. Gamitin mo yung pera mo para kay Lord. Gamitin mo yung bahay mo para kay Lord. Gamitin mo lahat ng kayamanan mo sa mundong ito para kay Lord. At huwag mong hahayaan na ang mundong ito, lahat sa bagay sa mundong ito ay makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag mong hayaan. Bakit iiwan natin ang mundo? Hindi tayo taga rito. Dayuhan lang tayo. I-enjoy lang natin kung anong gusto ng Diyos, i-enjoy natin. Pero wag nating kakalimutan ang relasyon natin sa Diyos. Diba? Sabi doon, yung unfaithful spiritually na mas mahalang mundo kaysa sa Diyos. Amen. Kaya mga Kristiyano, kaya sabi ko sa mga estudyante, wag susukatin ang pagmamahal ng magulang sa gadget na ibinibigay.
Huwag susukatin ang pagmamahal ng magulang sa mga material na bagay. Huwag susukatin ang pagpapala ng Diyos sa material. Bakit? Ang material, iiwanan natin. Ang tunay na pagpapala ng Diyos, pag-iingat, long life, good health, protection, ano pa, peace of mind, peace of heart. Yan ang nga tunay na pagpapala, hindi kayang bayaran ng salapi. Kaya si Lord, pag nagpala, ganyan ang pagpapalang bibigay sa atin. Pero kung ikay mas blessed, pinagpala ka ng material na bagay, hindi killjoy si Lord, pero gamitin mo sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon. Amen? So sa gabing to, tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, hingin natin na mag-glorify ang Diyos sa lahat ng bagay sa buhay natin. Hindi po. Panginoon, nandito po kami. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Tunay nga, pinaalala mo sa amin, hindi kami taga-mundo. Nandito kami sa mundong ito, pero dayuhan lang kami, Panginoon. Anyone who does what pleases God will live forever. Mabubuhay magpakailanman ang mga taong gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa iyo. Lord, yung panonood namin ng Bed of Promises, yung pag-share namin ng mga video, yung pag-iimbita namin sa mga kaibigan namin, Panginoon, para makakilala sa iyo, makapakinig ng salita mo, nag-iimpo kami ng kayamanan. Lord, sabi mo, lahat ng ginagawa namin para sa iyo, kahit sa tao namin ginagawa, pero iniisip namin sa iyo namin ginagawa, pag-iimpok ng kayamanan sa kalangitan, Lord. Kaya Lord, lahat ng bagay, hindi sa tao, kundi para sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, mag-glorify ka sa aming buhay. Lord, dalangin namin, mag-glorify ka sa lahat ng aming mga iniisip. Lahat ng nilalagay namin sa aming isipan, wag po mga negative, wag mga bagay, mga kasinungalingan ng kaaway. Wag naming i-entertain ang mga negative thoughts na nilalagay ng kaaway o mga negative things against sa aming mga kapatid, against sa kanino man. Lord, nawa dalangin namin, mag-glorify ka sa bawat bagay na nilalagay namin sa aming isipan. Lord, dalangin namin, mag-glorify ka sa bawat pananalita, bawat salitang lumalabas sa aming bibig, Panginoon. Lord, minsan magaling kaming manalita. Minsan malakas ang loob naming magsalita. Minsan, paano binibigyan mo kaming panagan ng mga masasalitang, Panginoon, na magagaling, mayayaman, Panginoon, at malakas ng loob. Pero Lord, dalangin namin, wag namin, Panginoon, gamitin ito, Panginoon, sa negative na bagay. Kundi gamitin namin ang bawat pananalita, yung galing sa pananalita, yung lakas ng loob sa pananalita, at mga salitang lumalabas sa aming bibig ay makakaglorify sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, dalangin namin mag-glorify ka sa aming mga gawa. Lahat ng ginagawa namin sa tao, pagtulong sa mahirap, pagpapautang, Panginoon, pagpapahiram, pagbibigay ng love gift, pagbibigay ng tithes and offering, pagbibigay sa church, pagbili ng gamit, lahat ng bagay na ginagawa namin, Lord God, dalangin namin, ang motibo ng puso namin ay mag-glorify ka. Ang motibo ng puso namin ay galing sa pusong may pag-ibig at ginagawa namin sa iyo, hindi sa mga taong nakapaligid sa amin. Lord, mag-glorify ka sa aming mga ginagawa. Lord, mag-glorify ka sa aming pagbibigay. Pagbibigay namin ng oras, Panginoon. Kung may oras kami sa YouTube, may oras kami, Panginoon, sa pag-games, may oras kami sa pagkipagkwentuhan, may oras kami sa lahat ng ibang bagay, the more dapat may oras kami, Lord God. Lord, mag-glorify ka sa pagbibigay namin ng oras sa mundong ito. Ikaw ay bahagi ng bawat oras namin, Father God. Lord, mabigyan ka namin, mag-glorify ka sa pagbibigay namin ng lakas, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa namin dito. Kung nagpupuyat kami sa trabaho, kung nagpupuyat kami, Panginoon, Father God, kung kami nag-uubos ng oras, nag-o-overtime, Panginoon, sa mga gawa sa mundong ito, sa mga bagay na ginagawa namin, kung napapagod kami, Panginoon, sa mga bagay sa mundong ito, huwag naming bibilangin yung pagod, yung puyat, yung hirap na ginagawa namin para sa iyo, Panginoon. Mag-glorify ka sa lahat ng aming ginagawa. Lord, sa aming pong paglilingkod, Lord God, at sa ministry pinagkatiwala mo po sa amin. Lord, dalangin namin mag-glorify ka. Huwag mataas ang sarili namin kapag nakakagawa kami ng mabuti. Huwag mataas ang sarili namin kapag ang ministry namin nagbo-bloom. Pag ang ministry namin pinagpapala mo. Pag ang ministry namin lumalaki. Ang ministry namin pa maraming nagagawa. Lord, huwag kaming magmalaki. Bagkus ibigay namin sa iyo ang glory na kaya namin nagagawa ang paglilingkod at ang ministry dahil sa iyo, Panginoon. Lord, mag-glorify ka, Panginoon, sa aming paglilingkod at sa ministry pinagkatiwala mo po sa amin. Lord, mag-glorify ka sa aming pakikipagrelasyon. Kung ang mga nakikinig at nanonood ay mga dalaga at binata, yung mag-glorify ka, Panginoon, sa kanilang pakikipagrelasyon, Panginoon, na iharap nila sa altar ng malinis ang babae o ang lalaking binigay mo po sa kanila, Panginoon. Lord, alam namin ang mundo, hindi na uso yan ngayon. Pero sa mga Kristiyano, sa mga may relasyon sa iyo, sa mga naniniwala sa iyo, Lord God, gusto namin mag-glorify ka. Ang mga may karelasyon, may BF, may girlfriend,
girlfriend, may boyfriend, Lord God. Dalangin namin, iharap nila ng malinis, Panginoon, ang babaeng kanilang pakakasalan sa iyong harapan. Mag-glorify ka, Panginoon, sa pakikipagrelasyon, Panginoon, ng aking mga kapatid. Lord, mag-glorify ka sa aming trabaho at sa aming mga negosyo, Lord God. Sa pagtatrabaho, Panginoon, mag-glorify ka, makita ka sa trabaho namin. Lord, sa mga negosyo nila, Lord God, makita mo yung katapatan, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, na gampanan ng tungkulin sa trabaho, gampanan ng tungkulin sa mga negosyo. Lord, mag-glorify ka sa aming pamilya, Panginoon. Lord, mag-glorify ka sa plano namin sa buhay, kasama ka sa plano ng buhay, sa buhay namin. Lord, mag-glorify ka sa bawat damdamin namin. Kung kami nagagalit, hindi mo inaalis na kami magalit, pero sabi mo, wag lulubugan ng araw. Lord, mag-glorify ka sa aming damdamin na pinaparamdam, pinapakita, Panginoon, nawa dalangin namin, mag-glorify ka. Lord, mag-glorify ka sa aming pag-upo at pagtayo. Mag-glorify ka sa aming pagkain at pag-inom. Mag-glorify ka sa amin sa pakikitungo namin sa ibang tao, sa aming kapitbahay, sa mga namimili, kung kami may business, Panginoon, sa mga customer, Lord God. Mag-glorify ka sa pakikitungo namin, Panginoon, sa mga pasahero, kung kami, Panginoon, may sasakyan, sa amin pong kung kami ay boss, sa mga employees namin, Lord, pakikitungo namin sa kanila. Lord, mag-glorify ka, Panginoon, sa mga miyembro, pakikitungo namin sa miyembro sa iglesia, Father God. Lord, mag-glorify ka, Panginoon, sa pagtrato namin sa mga taong mababa sa amin. Yung mga taong mababa sa amin, Lord, mag-glorify ka sa tamang pagtrato namin. Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na walang natapos, sa mga tao, Panginoon, parang na nasa kalsada, na mamalimos, sa mga tao, Panginoon, na humihingi ng tulong, yung tamang pagtrato, Panginoon. Sa mga nagwawalis sa kalsada, sa mga nagtitinda, Panginoon, Lord, sa mga sorbeteros, o sino mang taong mababa sa amin, Lord, yung tamang pagtrato, Lord, mag-glorify ka, Panginoon. Lord, mag-glorify ka sa tamang pagtrato namin sa mga taong kapantay namin. Lord, yung pagtrato namin, Lord God, mag-glorify ka, Panginoon. Lord, mag-glorify ka sa tamang pagtrato namin sa mga leaders namin, sa mga boss namin, sa mga pastor namin, Lord God, sa mga magulang namin, at lahat ng taong nilagay mo sa itaas namin, Lord, mag-glorify ka sa Panginoon sa tamang pagtrato namin sa kanila. Lord, mag-glorify ka sa aming pagtrato sa aming mga kaaway, ng mga taong naiinggit, sa mga taong naninira sa amin, sa mga taong nagre-reject. Mag-glorify ka sa response namin sa mga taong negative, Panginoon, ng pakikitungo sa amin. Sa mga tao, Panginoon, wala kaming ginawang mabuti. Lord, sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa amin. Lord, dalangin namin, mag-glorify ka, Panginoon. Lord, mag-glorify ka, Panginoon, sa pagharap namin sa mga problema at pagsubok. Lord, mag-glorify ka, Panginoon, sa mga pagpapala, kayamanan, lahat ng bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Nawa lahat ng bagay na pinagkatiwala mo sa amin, ng kayamanan ng mundong ito, magamit namin sa kag-glorify ng iyong pangalan. Lord, mag-glorify ka sa relasyon namin sa aming mga asawa. Mag-glorify ka, Lord, sa relasyon namin sa aming mga anak. Mag-glorify ka pa sa relasyon namin sa aming mga magulang at iba pa po naming kamag-anak, Kristiyano man o hindi, nawa mag-glorify ka, Panginoon. Lord, mag-glorify ka, Lord, sa paghawak namin ng pera, sa laping pinagkatiwala mo sa amin, sa mga sweldong tinatanggap namin, sa mga pagpapala, love gift, Panginoon, blessing na binibigay mo. Lord, maging mabuting katiwala po kami, Lord. Mag-glorify ka, Lord, sa aming pananalapi, Father God. Lord, mag-glorify ka, Panginoon, sa aming katawan, kung paano namin ginagamit ang aming katawan, kung paano iniingatan, paano binibihisan, paano, Panginoon, panagan nakikita ng tao. Lord, dalangin namin, mag-glorify ka sa aming katawan. Lord, may limitasyon ng labi ng lingkod mo. Pero dalangin namin, ikaw ang nagpahiram sa amin ng buhay. Isa lang ang purpose namin, Lord, sa mundong ito. Mag-glorify ka sa aming buhay. Malaman ng mundo, may Diyos na nagmamahal, na sa pamamagitan namin, makita nila may Diyos na buhay, na sa pamamagitan namin, yung mga naliligaw, mahanap ka, Panginoon. Yung mga, Panginoon, mga mapapahamak, Lord, magkaroon ng kaligtasan. Lord, isa lang ang purpose mo, ba't kami binuhay? Ba't mo kami pinahiram ng buhay? Maglingkod sa'yo, mag-glorify ka, Lord God, purihin ka, pasalamatan ka sa buhay namin dahil ikaw ang nagpahiram ng buhay at ikaw ang may dahilan bakit mo ito ipinahiram. Lord, nawa, makita po namin yung purpose na yun, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, natuloy ko tinatas sa mga kapatid ko na nanonood, Panginoon, sa oras na ito, sa kanilang tahanan, pagpalay mo kanilang pamilya. Thank you sa answered prayer. Thank you, inaangkin na po namin ang answered prayer sa mga panalangin na ginawa ng
ng Las Piñas District Workers, lahat ng pinag-pray nila, mga tao, Panginoon, na binigay ko ang pangalan, Lord, lahat ng nanonood, Panginoon, sa live streaming na ito, Lord God, sila, Panginoon, ang pinagpe-pray, Panginoon, ng mga manggagawa, ng mga worker ng Las Piñas District, Lord God, Lord, sila ang laman ng panalangin namin, lahat ng nanonood, Panginoon, ng live streaming na ito, Lord God, dahil tunay nagbigay sila ng oras sa iyo, Lord God, kaya sila ang bibigyan mo ng oras para maipanalangin po namin. Lord, salamat po, Panginoon, sa answered prayer ng bawat prayer na binigkas ng labi ng mga cell leaders, workers ng Las Piñas District at ng lingkod mo. Lord, salamat nung tinatas ko din po sa iyo ang Coffee with God, yung call and share ministry nila, Lord. Tinagkakatiwala namin sa iyo, maging matagumpay, Panginoon, at patuloy na magdala ng kaluluwa. Salamat sa mga taong nagbibigay, tumutulong, Panginoon, pa sa Coffee with God upang patuloy na magpatuloy ang ministry ito. Pagpalay mo po ang grupong ito. Pagpalay mo rin po yung mga home cell na hawak ng mga cell leaders, Lord, na by live streaming, Lord God, or by Zoom or Google Meet or by Messenger, Lord, nagba-Bible study sila kahit hindi nagkikita. Lord, salamat sa oras na binibigay nila. Alam namin hindi ito nasasayang, Panginoon. Salamat, pagpalay mo ang bawat Bible study, Panginoon. Bawat grupo na nagba-Bible study, Father God. Virtual Bible study, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, tinatas din po namin sa iyo, Panginoon, Father God, yung opening, Panginoon, ng gawain ng CGM sa linggo, Father God. Dalangin namin masunod, Panginoon, ang protocol ng gobyerno. Dalangin namin ang proteksyon. Dalangin namin ng tagumpay. Ingatan mo, Panginoon, ang aming iglesia. Salamat po, Ama, sa iyong pagsama. At Lord, tinatas namin sa iyo si Patrick Charles Abone na naaksidente, Panginoon, at ngayon po ay nasa bingit ng kamatayan. Dinudulog namin siya sa iyo, Panginoon. Yung habag mo ay maranasan niya yung miracle na galing sa iyo. In Jesus' name, Lord, salamat, ikaw ang nagpapahiram ng buhay. Ibangon mo yung kapatid at dalangin namin, bigyan mo siya ng pagkakataon, Panginoon, na muling bumangon, magkaroon ng buhay, kalakasan upang patuloy kang makilala, Panginoon, ng lubusan. Salamat, Panginoon, pagpalain mo siya. Salamat sa miracle in Jesus' name. Salamat sa kagalingan in Jesus' name. Kaibigan po ng aming kapatid ni si Alvin Buera, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng bagay sa buhay namin. Let thy will be done, Father God. At ano po mga prayer request ng kapatid ko na binigay sa iyong lingkod, na itinaas ko sa iyo, Lord God. In Jesus' name, we declare complete healing. You declare complete deliverance, Father God. We complete, Father God, complete recovery, Lord God, at miracle na galing sa iyo. Provision, Father God. Bubuksan mo durungawan ng langit upang ibuhos ang pagpapala sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Salamat sa katugunan. Pagpalay mo po kami sa gabing ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Magandang gabi po and God bless us all.